The Joint Commission. Do not fall for acronym traps. Ang Joint Commission, huwag mahulog sa mga bitag ng acronym. Theory. Teorya. The textbook consistently refers to the major healthcare accrediting body strictly by its full name, the Joint Commission. Ang aklat ay patuloy na tumutukoy sa pangunahing lupon sa pagkilala ng pangangalagang pangkalusugan ng mahigpit sa pamamagitan ng buong pangalan nito, ang Joint Commission. It conducts unannounced inspections of healthcare facilities. Nagsasagawa ito ng mga hindi inaasahang inspeksyon sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Reality. Katotohanan. In daily clinical practice, doctors, nurses, and managers frequently use outdated acronyms like JCAHO or newer unauthorized initialisms when discussing upcoming audits or standards. Sa pang-araw-araw na klinikal na kasanayan, ang mga doktor, nurse, at tagapamahala ay madalas na gumagamit ng mga lumang acronym tulad ng JCAHO o mas bagong hindi otorisadong mga inisyalismo kapag tinatalakay ang mga paparating na pag-audit o pamantayan. Exam strategy. Diskarte sa pagsusulit. The official exam aligns perfectly with the textbook's strict nomenclature to avoid legal ambiguity. Ang opisyal na pagsusulit ay perpektong umaayon sa mahigpit na nomenclature ng aklat upang maiwasan ang legal na kalabuan. When reading multiple choice options regarding hospital accreditation, ignore distractors that utilize any acronyms for this specific body and only select the fully spelled out name. Kapag nagbabasa ng mga opsyon na multiple choice patungkol sa akreditasyon ng ospital, huwag pansinin ang mga pampalito na gumagamit ng anumang mga acronym para sa partikular na lupong ito at piliin lamang ang buong binabaybay na pangalan. Core logic. Pangunahing lohika. This organization is famous for creating the official do not use list for dangerous medical abbreviations to prevent clinical errors, and they officially applied this same safety philosophy to their own corporate identity by abandoning acronyms. Sikat ang organisasyong ito sa paglikha ng opisyal na listahan ng Do Not Use para sa mga mapanganib na medikal na pagdadaglat upang maiwasan ang mga klinikal na pagkakamali, at opisyal nilang inilapat itong kaparehong pilosopiya sa kaligtasan sa kanilang sariling pagkakakilanlan ng kumpanya sa pamamagitan ng pag-abandona sa mga acronym. Maglalabas kami ng mas maraming bilingwal na video para matulungan ang mga hindi katutubong nagsasalita ng Ingles na mas maintindihan. Mag-subscribe sa channel para mapabilis ang iyong certification journey. Ipagpatuloy ang pagsisikap.